Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy. Interview ni Miss Karen Davila kay retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna tungkol sa parang maling interpretation ng Committee on Justice sa 60 days na hearing period. Ang pagkaka-interpret ni na Luistro is every hearing day lang, yon one na yon. Pag nag-hearing na po sila, 2, ganon. So, sinasabi ni Karen Davila, baka abutin ng 6 months yung hearing. Hindi, mali yun. Sabi ni Justice, every calendar days na may session ng Congress, yun na ang pagbilang. Wala talaga itong Committee on Justice. Pakinggan natin ha. I spoke with Chairperson Luis Trot, and they don't intend to have that committee hearing every day, 3 times a week. So technically, this can last maybe 5 to 6 months. Yan. 60 days. So, Ay, hindi kasi sunod-sunod ng 60 days, sir. Calendar The Supreme days, Court decision, you count the days, sir, pag may session sila. yes. Oo, hindi naman po sila araw-araw may session. 3 times a week lang may session at hindi po 3 times a week na puro po sila hearing ng Vice President. So pwede pong once a week, dun po lang ang hearing like tomorrow. That's a hearing date. But it doesn't mean that 3 times this week. No, you do not count the days when the committee is doing a hearing. You count the days when Congress is in session. If Congress is in That's not session, Justice, that's not their interpretation. The 60 days is tuwing may hearing na session. This is very interesting kasi for a long period, si Justice Luistro wanted to make sure. So it's like 60 days, you're saying within 60 calendar session days. yes. Supposing Congress is in session the whole month, every day, for April. And we cannot say just because they have only April 14, 22, 26, 3 days left. No. Every calendar days during which Congress is in session is counted in the 60 days. All right, that would be good to ask Chairperson Luistro. So every day na may session, sinasabi nyo, bilangin yon. Bilangin yun. By the time they receive the referral. Would that render the so Luistro? And they don't. Yan. Yung decision ng Supreme Court, yung pagbasura nila sa unang impeachment complaint, nakalagay doon dapat yung hearing, it will last 60 days. So, ang interpretation ni na Luistro, nag-hearing sila ng April 14. Nag-hearing sila ng April 22. May una pang hearing, nakalimutan ko na, so nakatatlo na sila. Daos may 29, nakaapat na. Ganun lang ang pagbilang nila every hearing day, yun lang. Kaya it will last to 6 months kung ganun ang pagbilang yung hearing nila. So gusto nilang matagal ang hearing. Ay nako. Iba yon, sabi na, ito one of the framers of the 1987 Constitution. Bigatin ito, si Justice Ascuna. Mangilan-ilan na lang sila na buhay. Yung original na, I think 48 sila, na inappoint ng Cory administration para isulat, buuin ang ating 1987 Constitution. So, mali yung interpretation ng Committee on Justice. Every calendar day na mayroong session ng Congress, may hearing man o wala, yun na yun, counted na yun, binibilang ng 60 days. Kasi ang pagkakalam ko, dapat hanggang 60 days lang yung talakayan dyan sa Committee on Justice. After that, dapat mag-desisyon na sila, iakyat sa Kamara. So, iba talaga ang purpose nila. Patagalin ang mini trial. Nakakatawa. Tinawag pa siya ni Karen Davila na Justice Luistro. Kung mayroong
pinakasikat, isa sa mga pinakasikat na kongresista ngayon, ito na, si Congresswoman Luis Tronada dahil sa kanyang papel sa impeachment proceedings laban kay Bibi Sara. So it's either make or break. Kung maganda ang pagdala niya, sisikat siya sa buong bansa, pwede siyang magsenador. Kailang kung palpak naman, yun lang, pasensya. Baka mamaya sa kanyang distrito, wala na. So, dalawa lang yan, make or break. So, pasalamat tayo dito kay Justice Ascuna dahil may narinig pa akong comment niya sa isang interview. I don't know sino nang nag-interview kay Pinky Webata. Sabi niya, parang itong mga kongresista sa nakikita ko, dahil alam nilang matatalo sila sa Senado pagdating doon dahil wala silang enough number of senators to vote for a conviction. Parang nakikita ko, sabi ni Justice Ascuna is i-maximize nila ang mini trial nila sa Kamara. I-maximize nila pag-present ng mga ebidensya para masira nila si BP Sara through trial by publicity. Kaya kahit Ramil Madriaga dyan na paiba-iba, inconsistent ang kanyang testimonya, puros karamihan kwento lang, wala namang ebidensya, wala, tinatanggap nila, prinoproteksyonan nila, pati pag-iyak, wow, let it be recorded that the resource person cried while reading his affidavit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin talagang taos puso na nagsasalita, nagsasabi ng totoo. Nagiging teleserye na itong, ano bang magandang title niyan, kung teleserye ni Loistro. So, salamat po, Madam Karen Davila, sa inyong magandang pagtatanong at salamat din sa sagot ng ating butihing Justice Ascuna. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan mapilok ba? So karon naman na dyan sa pag-atop ang magihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, Agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi ni ining hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og pinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay
ang among sitwasyon kay mitang namo kami mga pobre maka na doon nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.